Dahil sa medyo tumagilid siya ng posisyon, ay kita ko kung paano bumuka ang bibig nito na para bang may inuusal. Hindi ko maintindihan kung anong uri ng orasyon yon dahil sa iba ang lengguwahe na ginagamit niya. Ilang minuto lamang ang lumipas ay natapos na siya sa pag-orasyon. Naglakad na ito patungo sa kwarto nila mama habang daladala ang isang basong tubig. Napaisip ako sa aking nakita na kakaiba kay Tio Edward. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang ginawa kanina? Dahil hindi ko na kayang hapdin ang aking sikmura sa tindi ng gutom, ay hindi na ako nagdalawang isip na kumain. Mabuti na lang at may natirang kanin pa noon at pritong isda sa mesa. Pagkatapos kumain ay bumalik na ako ulit sa aming silid ni Darwin at natulog na lang. Hindi ko naman nakalain na may kaugnayan pala ang ginawang yon ni Tio Edward sa aming ina. Ito pala yung dahilan ng kalbaryo at nakakatakot naming karanasang magkapatid. Mula sa kamay niya. Kinabukasan araw ng Sabado ay maaga akong gumising dahil sa may trabaho akong papasukan noon. Sa isang construction site ito sa kabilang baryo. Nakita ko noon si Mama sa may sala. Nakatulala lamang ito. Magulo ang buhok at nanlalalim ang gilid ng mga mata. Para bang hindi ito nakatulog ng ilang linggo sa ayos niya ng umagang yon. Hindi ko nakita si Tio Edward sa loob ng bahay. Siguro nakaalis na ito. Pero kahit masama ang loob ko sa kanya ay kinausap ko siya dahil sa tingin ko noon ay parang wala siya sa sarili. Nilapitan ko ito at tinanong kung ayos lamang ba siya. Tumango ito pero may napansin ako sa kanya. Naging malikot ang kanyang mga mata at hindi ito makatingin ng diretso sa akin. Nang akmang hahawakan ko siya sa kamay, bigla na lamang itong nagalit at sinisinghalan niya ako. Nawari ko noon ay parang hindi ako kilala ni Mama. Bigla akong kinabahan sa kanyang kinilos. Maya-maya ay dumating si Tio Edward. May dala itong isang supot. Hindi ko alam kung anong laman pero nagulat ako nang tumulo ang malapot na dugo sa sahig nun. Galing ito sa supot. Mas lalo akong nagtaka nang makita ko ang reaksyon ni Mama. Namilog ang mga mata nito nang makita ang mga patak ng dugo sa sahig. Tila ba sabik na sabik ito dahil napapalnuklaway pa yon. Bigla na rin itong naglalaway nun. Sobrang natakot ako sa nakita pero si Tio Edward ay kalmado lamang at ngumingisi pa ito. Ano bahala sa mama mo? Pumasok ka na sa trabaho. Wika niya. Habang inaalalayan si Mama noon na makatayo sa upuan, nanginginig na noon ang katawan ni Mama habang nakatingin sa supot na dala ni Tio Edward. Anong ginawa mo sa mama ko? Bakit siya nagkaganyan? Wika ko. Napangisi ito ulit at tiningnan ako na maigi. Nagbabala ito na wag akong gagawa ng hindi niya magugustuhan dahil hawak niya umano ang buhay naming mag-ina. Hindi ko pa daw siya lubusang kilala kaya mas mabuting tumahimik na lamang ako. Pagkatapos niyang sabihin yun ay pumasok na sila ni Mama sa may silid. Pero nakita kong may bahi ng dugo ang damit ni Tio Edward. Dahil sa banta niyang yun ay tinungo ko ang silid ni Darwin. Ginising ko siya. Pupungas-pungas pa itong bumangon. Nagtataka ang mga tingin niyang yun sa akin. Pero sinabihan ko lamang siya noon na sumama. Naiisip ko noon na delikadong iwan ng kapatid ko sa bahay na yon. Baka may mangyaring hindi maganda sa kanya. May namumuong pagdududa sa isip ko noon na hindi normal na tao si Tio Edward. Iniisip ko rin na baka kung ano ang ginawa nito sa aming ina. Dahil sa pag-aalala ko kung anong nangyari noon kay Mama ay hindi na ako pumasok ng trabaho. Umalis kami ng bahay ni Darwin at pumunta kila Alfred. Naisip ko na humingi ng tulong sa kanyang lolo. Ilang minuto lamang ang nilakad namin bago marating ang bahay nila Alfred. Hindi naman ito kalayuan mula sa bahay namin. Nang malapit na kami sa bahay nila ay nakita kong nagsisibak ng kahoy si Alfred sa bakuran. Biglaan na lamang itong nagulat nang makita kaming magkapatid. Huminto ito sa pagbibiyak ng kahoy at sinalubong kami noon. Nagtataka ito kung bakit masyadong maaga kaming pumunta.
Sinabi ko na lamang sa kanya na sa loob na ng bahay ako magpapaliwanag. Tumango naman ito at inaya kami sa loob nun. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nakita kong nagkakape si Lolo Ignacio. Samantalang ang kapatid ni Alfred na si Miko, abala sa paglalaro ng sticker. Kaedad lamang ito ni Darwin. Nagmano muna kami ni Darwin sa matanda bilang paggalang dito. Ang kapatid ko naman ay pumunta sa gawin ni Miko noon at nakipaglaro. Pinaupo ako ni Lolos Ignacio sa upuan at inayang magkape na muna para marelax ang aking pakiramdam. Sinabi nitong namumutla na ako noon. Nagtimpla ng kape si Alfred at ibinigay sa akin. Ininom ko naman ito at maya-maya na lamang ay medyo umayos ng aking pakiramdam. Doon na ako tinanong ni Lolo Ignacio kung bakit napasugod kami na maaga. Umiiyak akong nagkwento sa kanya sa nangyari sa bahay at sa malaking pagbabago ng aking ina. Isinalarawan ko sa kanya ang aking nakikita na kakaiba sa Tio Edward ko at kay Mama. Natigilan si Lolo Ignacio at sumeryoso ang mukha nang marinig ang sinabi ko. Saglit itong tumayo at nagpaalam na may kukunin ito sa silid niya. Ilang minuto lamang ang lumipas ay bumalik din naman kaagad ito sa aming pwesto. May iniabot itong isang bote sa akin at isang pulseras. Kinuha ko naman ito at nagtanong kay Lolo kung ano ang laman ng boteng yon. Ayon sa kanya, langis ang laman nito. Ito ang magpapatunay kung aswang ang Tio Edward namin. Pag kumulo ang langis ay ibig sabihin na may aswang sa paligid. Ang pulseras naman ay proteksyon sa masasamang nilalang katulad nga ng aswang. Lagi ko daw isuot yun. Tumango lamang ako noon sa sinabi ni Lolo. Dagdag pa niya ay malalaman ko ito pagsapit ng gabi. Kung makakauwi na ako sa bahay. Kung sakaling mapapatunayan ko na aswang si Tio ay siguradong manganganib ang buhay naming mag-ina. Kinabahan ako sa sinabi ni Lolo Ignacio. Nakiusap na lamang muna ako sa mga maglolo kung pwede ay doon na muna kami magpalipas ng buong araw. Pumayag sila. Lumipas ang buong maghapon na naroroon kami ni Darwin. Kahit nag-alala ako sa mama ko ay naisip ko na lamang na tiisin muna siya. Hanggang sumapit ang gabi. Nagdesisyon akong umuwi. Iiwan ko sana si Darwin sa bahay ni Lolo Ignacio dahil alam kong sobrang delikado noon pero ayaw nitong magpaiwan. Umiiyak pa ito kahit anong paliwanag ko sa kanya na babalikan ko lamang si mama sa bahay. Hindi ito nakikinig kung kahit wala akong nagawa kundi isama na lamang ito pa uwi. Nagpaalam kami sa maglolo na uuwi na ng bahay nun. Kinapa ko pa ang langis na binigay ni Lolo Ignacio sa aking bulsa. Nang masigurado ko na naroroon nga ito ay kinuha ko naman ang pulseras at isinuot sa kamay ng kapatid ko. Mas mabuting siya ang may suot ng pulseras para sa kanyang kaligtasan kung sakaling totoo nga ang hinala namin kay Tio. Habang si Alfred naman ay nagpresentang samahan na muna kaming umuwi sa bahay. Dahil sa pag-aalala sa amin ni Darwin noon. Hindi naman ako tumanggi ng mga oras na ito dahil mas mabuti na kung sasama siya sa amin. Umalis kami. Sinabihan na lamang kami ni Lolo Ignacio na mag-ingat sa daan. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi sa bahay, sobrang tahimik naming tatlo. Hanggang sa makarating kami sa aming bakuran. Nang nasa labas na kami ng pinto ng bahay ay natigilan kaming tatlo nang makarinig kami ng ungol mula sa loob. Akmang kakatok na sana ako pero pinigilan ako ni Alfred. Sumenya sa akin na tumahimik muna. Nakita kong dinikit niya ang tenga sa may pinto at para bang pinapakinggan kung anong ingay ang nangyayari sa loob nun. Dahil sa kuryosidad na aking naramdaman, idinikit ko rin ang aking tenga sa gilid ng pintong yon. Nagulat ako nang makarinig na tila ba may umaangil na kung anong hayop sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung nagmumula ba yun sa kwarto o sa sala. Bigla na lamang akong natigilan ng mula sa aking bulsa. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng bote doon. Dali-dali ko itong kinuha mula sa bulsa ko at pareho pa kaming nagulat ni Alfred nang napagtanto na kumukulo ang langis na ito. Iisa lang ang iniisip namin ni Alfred noon. Yun ay ang may aswang na malapit sa amin.
Maya-maya lang ay biglang tumahimik ang loob ng bahay. Kung kaya't kahit medyo kinakabahan ako noon ay naisipan kong kumatok sa pinto dahil nakakandado. Binuksan ito ni Tio Edward. Nagulat pa siya na makita kami. Napangisi. Hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko sa ngising yon. May napansin ako sa kanya na kakaiba. May bahid ng dugo ang kanyang mga labi. Kitang-kita ko ang ngipin niya na may bahid na pula. Hindi ko alam kung anong kinain ito na naging sanhi ng pagpula nun. Mabuti na lang at mabilis kong naibalik ulit sa aking bulsa ang bote ng langis na binigay ni Lolo. Pero nararamdaman ko pa rin ang patuloy na pag-init nun. Kumpirmado, aswang ang kaharap namin ngayon. Nanatili kaming kalmado noon ni Alfred. Nang sa ganoon ay hindi mahalata ni Tio na alam namin ang kanyang lihim. Pumasok kami sa loob ni Darwin samantalang nagpaalam na noon si Alfred na mauunan siya pag-uwi. Pipigilan ko sana ito pero hindi ito nagpapigil. Tinanguan ko na lamang ito at sinabihang mag-iingat. Na makapasok na kami sa loob ng bahay ay agad na kinandado ni Tio ang pinto. Gulat na gulat ako. Bigla kaming nakaamoy ng mabaho. Parang pinaghalong imbornal at amoy patay na daga yon. Nagkakandaso pa ako sa sobrang baho ng amoy na yon. Dahil nakatalikod ako kay Tio ay hindi ko namalaya na tumutulo ang laway niya. Nagulat ako nang sumigaw si Darwin ng napakalakas. Pumalahaw ito ng iyak. Nang humarap ako ay bigla akong natigilan nang makita na namumula ang dalawang mata ni Tio. Tumutulo ang malapot na laway at unti-unting tinubuan ng pangil. Humahaba na rin ang mga kuko niya sa kamay at tinutubuan na ito ng kulay itim na balahibo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mukha nito ay unti-unting nagbabago. Kumukulubot at maraming bukol sa mukha. Animoy tumanda ito ng ilang taon. Nakakatakot ang itsura nito at habang nakatitig ito sa amin ni Darwin na tumaangil siya ng napakalakas. Doon ko napagtanto na ang nakita kong nilalang sa likod ng bahay nung isang gabi. Si Tio Edward. Parehong-pareho ang anyo nito at ang nilalang na nakikita ko. Para bang takam na takam ito na kainin kami. Lalong-lalo na sa kapatid ko noon. Nakatuon ang mga mata nito sa kapatid ko na noon ay naiihina sa kanyang salawal. Nang akmang susugurin niya na kami ay mabilis kong kinarga ang kapatid ko at tumakbo kami papunta ng kusina. Akala ko ay makakalabas kami doon pero nakakandado din pala ito. Tila nawalan na ako ng pag-asa na makaligtas kami kay Tio. Hanggang sa nakita ko ang asin sa ibabaw ng mesa. Naalala ko ang sinabi ng aming guro na takot sa asin ng mga aswang. Kung kaya't dali-dali ko itong kinuha at eksakto namang papasugod na ang nilalang sa amin. Walang pagdadalawang isip kong sinabuyan ito ng asin. Medyo napaatras ito ng konti at nasaktan sa ginawa kong pagsaboy pero agad itong nakabawi. Pilit nitong inaabot si Darwin pero inihaharang ko ang sarili ko. Kaya sa isang pagbigwas niya noon ay tumalsik talaga ako sa gilid ng mesa at tumama ang katawan ko doon. Napasapo ako sa tagiliran ko sa sobrang sakit nito at parang mawawalan na ako ng malay. Nakita ko pang sumigaw noon ang kapatid ko at sinambit ang aking pangalan pero sa nanlalabong paningin ko ay nakita kong papalapit na ito sa gawin ng kapatid ko noon. Habang ang kapatid ko naman sumisigaw, umiiyak at nanginginig sa takot. Napaluwa ako. Iniisip ko noon kung saan si Mama dahil hindi man lamang niya naririnig ang mga sigaw namin. Nakita kong nakasiksik ang kapatid ko sa isang sulok habang ang Tio Edward ko naman ay tumutulo ang laway sa sobrang sabik na sabik. Umaangil pa ito ng napakalakas. Pero nang malapit na ito sa kapatid ko, natigilan yon. Para bang may kinatatakutan ito na kung anong meron sa kapatid ko. Tumitig ito sa pulseras na suot-suot ni Darwin. Tila ba nagdadalawang isip ito kung lalapit ito o hindi. Sa tingin ko noon ay takot siya sa pulseras. Pero nabigla ako nang tumingin ito sa akin at umalulong na para bang
galit na galit. Kahit nahihilo ay naaalala ko ang bote ng langis na nasa bulsa ko. Kinuha ko ito at binuksan. Dahan-dahan namang lumapit sa akin ng nilalang. Nang konti na lamang ang distansya namin ay isinaboy ko sa kanya ang laman ng bote. Tila ba nasaktan ito ng labis sa ginawa kong yon. Nakita ko rin kung paano umusok ang balat niya na tinamaan ng langis. Napaluhod pa ito sa sobrang sakit. Dali-dali akong bumangon noon at pinuntahan si Darwin. Nang akmang tatakbo kami papuntang sala, agad na humarang ang Tio Edward sa daanan namin habang sapo ang mukha na medyo nalapnos sa tama ng langis noon. Napaatras na naman kami ulit ni Darwin at sa oras na yun ay bigla na lamang bumukas ang pintuan sa may sala. Sinipa ito ng napakalakas. Narinig namin ang sigawan ng mga tao sa labas. At dahil sa takot ni Tio Edward ay nagulat na lamang ako nang nag-anyong malaking ibon ito. Biglang lumipad pa itaas. Nasira pa ang pawid na bubungan namin. Hahabulin pa sana ng mga taon yon, pero mabilis itong nawala sa dilim. Doon naman dumating si Alfred at Lolo Ignacio kasama ng iba pa. Na makita ng kasamahan ng maglolo ang ibon ay hinabol nila ito. Na makita ko ni Alfred ay dali-dali niya akong dinaluhan noon at inalalayan kami papunta sa sala. Habang ang kapatid ko naman, akap-akap ni Lolo. Ramdam ko ang trauma ng kapatid ko. Nanginginig ang katawan niya. Pinuntahan namin ang silid ni Mama. Nanlumo ako na makita namin si Mama na nakagapo sa mahigaan. Hinang-hina ang katawan. Payat. Umaangil ito na parabang hindi kami kilala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mama ko noon dahil nagpupumiglas itong makawala mula sa pagkakatali. Dali-dali itong nilapitan ni Lolo Ignacio noon. Tiningnan kung anong nangyayari dito. Pero nang malaman ito ng matanda ay napapailing ito. Inutusan niya si Alfred na kunin ang gamit nito sa kanilang bahay habang hindi pa tuluyang nasasakop ng pagiging aswang ang pagkatao niya. Agad naman sinunod yun ni Alfred. Nagtatatakbo ito palabas ng bahay. Lolo, anong nangyari kay Mama? Bakit siya nagkaganyan? Tanong ko. Patuloy pa rin kasi sa pagwawala si Mama. Seryosong tumitig ang matanda sa akin at sinabi niyang, niyanggaw ang aking ina ni Tio Edward. Bago pa lang yon at hindi pa nasasakop ang katawan ni Mama. Ayon sa matanda ay may pinainom ang tiyo ko sa aking ina kaya ito nagwawala at naglalaway. Yun umano ang patunay na nayanggaw si Mama noon. Kailangan niyang mailabas ito mula sa katawan niya para hindi siya maging ganap na aswang. Marahil ay ginayuma din ito ni Tio Edward dahil may kumukontrol noon sa isip ni Mama. Doon ko naalala nung isang gabi na nakita ko si Tio noon na may inihalo sa tubig na ininom ni Mama. Marahil yon ang dahilan kung bakit ito nagkakaganyan. Magtatanong pa sana ako sa matanda pero dumating na si Alfred. Hapong-hapo ito at pawis na pawis sa mukha niya. Iniabot niya sa matanda ang isang itim na bag. Agad namang kinuha yun ng matanda at inilabas sa isang bote na may tubig. Ayon kay Lolo, hindi lamang simpleng tubig ang laman nun, kundi may nakahalong mga iba't ibang halamang gamot. Ginagamit niya ito kadalasan sa tuwing may nayayanggaw sa ibang lugar. Minsan na rin umano itong nakainkwentro ng katulad ng sitwasyon ni Mama. Magtiwala ka lang sa akin at sa Panginoon, Isagani. Makakayanan ito ng Mama mo. Magiging maayos din ang lahat. Pagpapakalma sa akin ni Lolo. Inutusan niya kaming dalawa ni Alfred na kailangan naming mapainom yon sa aking ina. Lumapit kaming dalawa noon kay Mama dahil sa nakatali naman ang dalawang kamay niya. Hinawakan ni Alfred ang ulo nito habang ako ay ibinuka ko na noon ang bibig niya. Tulong-tulong kami noon nila Lolo Ignacio. Lumapit ang matanda at binuksan ang bote na yon. Pilit niya itong pinainom kay Mama. Dahil sa tatlo kami ay nadaig namin ang puwersa ni Mama noon. Nagtagumpay kami na mapainom sa kanya ang tubig na may gamot na pampatanggal ng yanggaw sa katawan niya. Pinaubos talaga yon ni Lolo Ignacio nang sa ganun ay maisuka niya lahat ng itinanim na binhi ng aswang sa loob ng katawan.
Nang matapos ay naghintay kami ng ilang minuto bago ko nakita si Mama na sumusuka. Nagulat ako na makita ko ang sinuka niya. Kulay itim na likido ito at may kasamang patay na itim na sisiw. Napakabaho nito at napakalangsa. Marami ang isinuka ni Mama noon. Nakita kong hinang-hina na siya hanggang sa nawalan na ito ng malay tao. Hiniga namin ito sa papag. Ayon kay Lolo Ignacio ay babalik na ito sa normal kapag magising na. Maya-maya lang ay nagsidatingan ng mga kasama ni Lolo na humabol sa aswang. Sabi ng lalaki ay tinamaan daw umano nilang aswang gamit ang baril pero nakatakas pa rin ito. Mabilis talaga umano itong nawala sa dilim. Ayon sa lalaki ay matagal na maghihilom ang sugat nito dahil gawa sa tanso ang bala. Kaya paswertihan na lamang daw kung mabubuhay pang nilalang. Nagsiuwian ang ibang mga kasama ni Lolo Ignacio. Nagpaiwan naman sa bahay ang maglolo at doon daw sila magpapalipas ng gabi. Baka balikan pa daw kami ni Tio Edward noon. Mas mabuting naroroon sila. Nilinis namin ang kalat ni Mama noon. Mga mahigit 1 oras naming nilinis ito bago matapos. Nang palalim na ang gabi ay sinabi na lamang ni Lolo na matulog na kami ni Alfred at siya nang magbabantay kay Mama noon na magising. Habang si Darwin naman ay nakatulog na noon sa aming silid. Hindi pa sana ako matutulog dahil sa pag-aalala ko sa aking ina. Pero sinabi ni Lolo Ignacio na ipanatag ko na lamang umano ang loob ko dahil maayos na noon si Mama. Sinunod ko na lamang ang sinabi ng matanda at natulog na. Nagising ako nang marinig na may nag-uusap sa sala. Napabalikwas ako ng bangon. Lumabas ako sa silid namin ni Darwin. Nakita kong nag-uusap si Mama, Alfred at Lolo Ignacio sa sala noon. Na makita ko ni Mama na nagising. Kahit nangihina ito ay sinikap niyang mayakap ako habang tumutulo ang luha nito sa mga mata. Ginantihan ko siya ng yakap. Masaya ako na bumalik na ito sa normal. Umupo ako. Doon ay kinuwento ni Mama ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanya, si Edward ay hindi taga sa amin. Nakilala niya ito nang minsang bumili ito sa tindahan ng kanyang amo. Alam niyang may pagtingin sa kanya ang lalaki at nagpahiwatig ng pagmamahal pero ayon kay Mama ay binastid daw niya noon si Edward dahil hindi niya kayang ipagpalit noon si Papa. Kahit wala na. Pero isang araw ay bigla na lamang daw siyang nagkagusto dito. Hindi niya alam kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang sarili. At lagi niyang hinahanap ang presensya ni Edward. Hanggang sa may ipinainom sa kanya si Edward noon. At hanggang doon na lamang ang kanyang naaalala. Niwala siyang maalala na umuwi siya sa bahay at ipinakilala si Edward sa amin. Kaya't takang-taka ito kung bakit nagising siyang naroroon sa bahay. Ikinuwento daw sa kanya ni Lolo Ignacio ang lahat ng nangyari kaya sobrang nagalit si Mama kay Edward noon. Pero gayon pa man wala na kaming magawa dahil nangyari na ito sa pamilya namin. Dahil sa takot na babalikan kami ni Edward sa aming lugar sa Dumangas ay napagdesisyonan na lamang ni Mama na doon na kami lilipat sa Negros. Kaysa maulit muli ang insidenteng ito. Kinabukasan ay agad kami nagpaalam kay Lolo at Alfred. Kahit nalulungkot man ako noon dahil sa pagkalayo ko sa dalawa, kailangan namin gawin yun para sa kaligtasan naming tatlo. Iniwan na lamang namin ang bahay sa kanila at mga alaga naming manok. Bilang pasasalamat sa pagtulong nila sa amin. Sinabi ko na lamang sa dalawa na paminsan-minsan ay dadalaw kami doon. Nung araw ding ito ay bumiyahe kami papuntang Negros. Sumakay kami ng barko patawid ng Bacolod. Nang makarating kami sa pantalan ng Bacolod ay sumakay naman kami papunta sa Ceres Pass. Mahabang oras ang biyahe namin. Dahil sa bayan mismo ang lugar nila at pagbaba namin doon ay malapit lamang ang bahay nila. Na makita kami ng pamilya ni Mama. Lalo na si Lolo at Lola ay tuwang-tuwa ang mga ito. Ilang linggo ang lumipas ay naging maayos naman ang buhay namin noon. Nakabalik na rin kami sa pag-aaral ni Darwin at unti-unting nakalimutan ang nangyari sa amin sa lugar namin sa Dumangas. May trauma pa rin ang kapatid ko sa nangyari pero dahil sa tulong namin ni Mama, ay unti-unti itong nakaka-recover. Gamit ang telegrama noon ay nakikibalita ako doon kila Alfred.
Nagpapasalamat naman ako dahil tahimik na noon ang lugar at hindi na bumalik pa yung Edward. Ayon kay Lolo Ignacio ay baka napatay na ito nung gabing hinabol ito ng mga kasama ni Lolo. Gayunpaman ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi kami pinabayaang magkapatid at hindi niya hinayaang mayanggaw si Mama ng nilalang. Hindi na rin lumayo si Mama sa amin noon. Doon na lamang ito naganap ng trabaho sa bayan at umuwi tuwing hapon. Ang mahalaga noon ay natuto akong maging matapang na protekta ng aking kapatid at ina mula sa aswang. Karanasang ito na hinding-hindi ko makakalimutan.